Alam niyo po ba na hindi biro ang masaktan? Hoy, Wow. hugot ah. May mga pagkakataon talagang darating na ang tindi ng heartbreak, rejection sa ating buhay na talagang nakakaapekto po sa ating mental at emotional well-being. Kaya naman ngayong Feb-Ibig, ayaw nating hayaan na manatili kayong nasa dilim upang gabayan tayo kung paano nga ba bumangon, maghilom, at muling mahalin ang ating sarili. Makakasama po natin muli si Dr. Catherine Tan, isang psychiatrist. Morning, Doc, at welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning sa ating viewers ng Rise and Shine Pilipinas. Hello! Parang Ayan. pagkausap mo si Doc, parang gaganda na agad yung araw mo. Nakangiti agad sa iyo eh. Ayan, gusto natin gumanda yung araw ng mga broken-hearted Oo ngayon. nga. So ito pag-uusapan natin yung pag-move on, Doc Kath. Marami sa atin yung nahihirapang tanggapin yung rejection o heartbreak. Ano po ba yung unang-unang dapat gawin ng isang tao kapag nararamdaman niya na parang nadudurog ang kanyang puso, parang kumikirot mula sa pagkasawi o heartbreak? Audrey, yung pinaka-importante sa ating mga kababayan na pinagdadaanan ay heartbreak. Kailangan maging honest tayo sa sarili natin na ito yung nararamdaman natin. So, hindi naman kailangan mag-rush na completely healed na tayo, over na tayo sa rejection or sa heartbreak natin. So, we have to be honest with ourselves na at this point in time, allow ourselves to feel ito yung emotions natin kasi appropriate naman na we would feel hurt because of yun nga, yung pinagdadaanan natin na rejection or heartbreak. Yes, normal lang po ba yun, Doc, na magkaroon po ng physical pain o yung pakiramdam na parang hindi ka makahinga kapag broken-hearted? Paano po ba natin mahahandle nang hindi tayo nababalisa or nag-worry? Kasi minsan parang to the point na parang feeling mo inaatake ka na sa puso eh. Parang ganun yung sakit. Yes, Leslie, actually, it's very normal na makaranas tayo ng even physical manifestations ng heartbreak. Yung iba pa nga, they can unfortunately die of a broken heart. Pero that's to the extremes already naman. Wow, okay. Pero definitely makakaranas tayo ng sadness, anxiety. So, very important din na, recognize ito yung nararanasan natin. It's part of yung sa loss natin, sa heartbreak. And then, kailangan din na we have to take care of ourselves. Perhaps, breathing exercises, grounding techniques. And then, yun nga, reminding ourselves mentally, emotionally, that, we have to be kind and understanding even to ourselves. Well, doktora, madalas kapag na-reject, ang unang nasisira ay yung self-esteem ng tao. Oo, bababa talaga. So, paano po natin mahihiwalay yung value natin bilang tao mula sa rejection? Audrey, we have to remind ourselves that lahat tayo, itong rejection, it's an experience, hindi siya definition. Yun. So, hindi yung yung rejection ay yung pinaka-meaning sa mga sarili natin or magbibigay ng halaga sa sarili natin. So, we know this is a point in time sa life natin. So, aside from being kind to yourself, pero also remind yourself na at some point in time naman, we would allow to heal and to move forward. So this is a temporary matter that is happening right now for this particular individual. Ayun. Ako sa panahon po ngayon kasi, mas mahirap nang mag-move on because of social media. Paano niyo po ba, alam mo payo niyo po ba yung mag-unfollow, block? O mag-stalker ka na lang? Hay! Wag! Oo, para mas mabilis ang paghilom o mas lalo maging masakit ito. Kasi personally ako, pag ganyan, kunyari, binablock ko talaga agad. Tapos wala nang unblock yun. Kailangan talaga, tas iisipin ko na agad lahat ng pangit sa kanya para hindi ko na siya maisip. Yes, totally, Leslie, na okay na pag Yun. na-recognize natin na nakaka-trigger or nakaka-affect yung social media na sa Yes. atin, yes, we can put a distance naman sa natin, pag-use ng social media natin.
Pero isali din natin yung meaningful coping din, Yun. katulad ng reaching out to friends, Yun. perhaps like investing in yourself, like exercising or taking care of yourself. So yes, nakakatulong pag nakaka-identify tayo ng mga triggers natin, lalo na sa social media. For now, it's okay to set some boundaries. Eto Doc, importanteng tanong to. Maraming dumadaan sa rebound o yung revenge, yung paghihiganti ira pagkatapos ng breakup. Nako. Ano po ba yung healthy coping mechanisms na may papayo nyo para hindi tayo mauwi sa unhealthy habits? Kasi may mga narinig na akong storya nito kapag broken-hearted naghihiganti, gumagamit ng ibang tao. Oo, nasasaktan pa yung ibang tao. Papaawa, no? Yung nadamay pa yung Yes. ibang tao. Pero yes, Audrey, na kailangan din na recognize natin paano tayo mag-move forward at mag-heal. So, like for everyone else, ayaw natin magdamay ng ibang tao. So, dapat, we would like to have meaningful relationships naman, pero more of friends. Somebody na we can talk to express ourselves. So, the idea is, yung coping natin is more of to understand ano yung pinagdadaanan natin rather than a distraction. So, reach out to friends whom you can talk to. Perhaps there are things that you would like to manage when it comes to yung mga physical symptoms natin. Be kind to yourself. Take care of yourself physically and mentally. So, pwede tayo dumaan sa mga meditation, mga regular exercise, be mindful with your mga food choices natin. So, all in all, the summary of it is understand yourself, be kind to yourself, respect yourself. Yun. Ayan, pag Number dumadaan one, dyan, respect talaga. iiyak mo kung kailangan iiyak. Yes. Na mauubos din yan. I'm telling you, lalo na sa mga kabataan, mga broken-hearted, iiyak nyo yan, mauubos Eventually, yan. everything will be alright. Tatawanan nyo na lang yan balang araw. Correct. Pag binalikan mo, ay, nakakatawa. Oo. Iniyakan ko talaga to. Parang gano'n. Di ba, maraming salamat po, Dr. Catherine Tan, sa pagbabahagi mo ng kaalaman sa aming programa.